Magandang araw po mga Pinoy. Kamusta po kayo? Saan mang dako ng mundo kayo naandun? Okay, so lately maganda na ang panahon. Medyo umiinit na. Natutunaw na ang mga yelo actually. Nung isang araw, 2 araw nang umuulan. So, pag ganyan po kasi umuulan, natutunaw na ang mga yelo. Pag natutunaw ang yelo, yan ay mga senyales. Senyales na ng malapit ng mag-spring. Yan. Okay na tayo. At pag malapit na ang spring, maya summer na. By the way, ang spring po officially will be on March 19, I think. March 19 to 20. Starting March 19 or 21. Humahaba na naman po ang araw. So, yan ay mga senyales na malapit na mag-spring at malapit na ang summer. Alright, so kamusta po? Kamusta po kayo dyan? Ang ating may mga nabalitaan na naman ako na mukhang nagkakaroon ng backpedaling. Okay, backpedal ba ang tawag natin? Yung mga umaatras sa mga unang sinabi o mga tumatanggi. Tinatanggihan yung kanilang mga sinasabi dati. Ano po? Hindi pa ba kayo napupuno sa mga kasinungalingan ng mga tao diyan sa Pilipinas? Ha? Parang niloloko na po tayo mga Pilipino. At any rate, ano ba itong sinasabi ko? Okay, so noon pong February 25, meron pong dalawang malaking rally na nangyari sa Pilipinas. Ang rally na yan ay ginawa ang isa sa EDSA sa Manila at ang isa naman ay ginawa sa Cebu. Ang EDSA po ay pinamunuan ng mga, of course, yung mga organizers ng People Power Revolution. Medyo nabubuhay na po uli sila eh. Nabubuhay na po uli ang EDSA Power Revolution organization. At yun naman pong sa yung sa Cebu, pinamunuan po yun ng mga Duterte. Si Digong at saka si mga kita ko din nagsalita yung anak ni Digong. Ano po? At doon po sa ang maganda sa mga nangyari dito, hindi maganda. Hindi ko alam kung makakatuwa o nakakainis, pero parang naiinis ako. Doon po sa mga sinabi ni Digong na parang binabawi niya lahat ang sinabi niya doon sa rally, anti-Chacha rally na ginawa niya sa Davao City ng mga 1 buwan na po nakaraan. Sariwang-sariwa pa po ang alaala nating mga Pilipino doon. Doon sa mga nakapanood ng Davao rally na yon, anti-Chacha o anti-charter change. Sinabi doon lahat ng paninira kay Bongbong Marcos. Sinalita na lahat ni Digong. Ang sinabi niya doon, kung hindi ako nagkakamali, and I am very sure na sinabi niya na meron tayong sabog o durugistang presidente. Ano po? At siya pa ang nagsabi na nakita niya ang pangalan ni Bongbong Marcos sa PIDEA as mga drug dependents o drug addict. Pinagmumura pa niya si Bongbong Marcos. Yung anak nga ang tawag dito si hindi naman si Pulong. Si Baste. Pinagre-resign si Bongbong Marcos dahil daw hindi ginagawa ang trabaho. Doon sa rallying yun, pinanawagan ni Digong na sisimulan niya ang Mindanao secession. Hihiwalay niya ang Mindanao sa Pilipinas.
Ano? Pero nitong February 25 sa rally sa Cebu, sinasabi niya naman doon na wala daw naman siyang nakikitang masama sa ginagawa ni Marcos. Binawi niya lahat ang sinabi niya doon sa Cebu rally. Ano? Lahat ng sinabi niya laban kay Marcos, sinabi niya, binawi niya lahat sa Cebu rally. Ano nangyari? Anyari? Kumbaga, sabi nga nila, anyari? Bakit? Bakit biglang umatras? At hindi lang po yan, ha? Kamakalawa, nagbigay ng statement si Digong. Ito ang sinabi niya. You can kill me 1,000 times. Pero sinasabi ko na hindi ko sinabi na kahit anong masama kay Bongbong Marcos. Hindi pa ba kayo hindi pa ba kayo nagagalit? Hindi pa ba kayo naiinis? Ano bang kakala niya sa atin? Tanga? O baka talagang ginagawa niya tayong tanga? Parang sinasabi niya na, hey, ito ang aking sinabi noon. Pero okay lang sana eh. Ano? Alam niyo kung maglokohan man si Marcos at Duterte, silang dalawa na lang ang maglokohan. Di ba? Silang dalawa na lang. Pero yung lokohin mo ang mga Pilipino, mga simpleng Pilipino, at pagbali-baligtarin mo ang mga sinasabi mo, ay sobra na. Para mo lang sinasabi, ito. Ay, para bang, ano ba sa English, sa Tagalog yun. Pero parang ang sinasabi niya, tanggapin niyo ito lahat ng sinasabi ko, yan lang ang totoo. Kung ano man ang sinabi ko ngayon, pakalimutan niyo na yung sinabi ko dati. Parang ganun eh. So, isipin nyo na lang, parang alam naman natin na sinabi niya yun, pero bakit ganun? Sinasabi niya ngayon, hindi ko sinabi yan. Sa bagay, hindi naman po bago kay Digong yan, ano? Marami ng beses siya nagsinungaling. Ang pinagtataka ko lang talaga ay, bakit marami pa rin naniniwala dyan? Ano, ganun ba talaga kayo katanga? Really blind followers? O, I really don't know. Tandaan niyo po, nung po siya ay presidente pa, bago pa maging presidente, sinasabi niya, okay, iboto niyo ako at pag ako'y naging presidente, titigil ko ang drugs in 3 to 6 months. Ano nangyari? Nanalo nga siya dahil sa pangakong yun. Pero nagawa ba? Nagawa ba na mapatigil ang drugs within 3 to 6 months? Nagpapatay na nga niya yung mga tao eh. I mean, kaya may kaso siya ngayon sa ICC na yun ang kinatatakutan niya. During that time na nangangampanya siya, may sinabi din siya, magtitirik ako ng mga bandila ng Pilipinas sa lahat ng kinakamkam na isla ng China mula sa atin. Lahat. Magtatirik daw siya ng kandila, sasakay siya ng kandila ng bandila, sasakay ng jet ski. Wow! Ano nangyari? Nangyari ba yun? Hindi. At sinabi pa niya lately, ang mga naniwala doon sa sinabi ko ay mga buwang. Aroy ko po, ang sakit. Diba? Sakit ng mga tao, yung mga naniniwala sa kanya. Buwang. Sa mga naniniwala sa sinasabi niya. Alam niyo ba yung buwang? Loko. Tanga. Yun. Masakit yun. Di ba? Pero despite that fact, marami pa rin naniniwala. Ha?
tumaas ang popularity niya up to 90%. Wow, that's phenomenal. 90%. Okay, hindi natin malaman kung yun ay dahil ba talagang believe sa kanya ang mga tao or takot sa kanya. Tandaan niyo po, noong panahon niya, di ba? Marami siyang hindi nagawa. Pero despite the fact that tuloy pa rin ang pagtaas ng popularity niya. Kasi during that time po, yung tokhang talagang napakaraming pinatay eh. I think the reason why, it's not because talagang ang mga tao ay believe sa kanya eh. I think ang mga tao ay takot. Dahil, para siyang na-shock ang mga tao sa ginawa niya. Oh, shoot. Right? Talagang na-shock siya. Ang mga tao na sinasabing, kailangan natin sumang-ayon sa taong ito or else baka tayo matokhang. Lagay ko yun ang nangyari. Ano? So ngayon, sa tingin ko, hopefully, matauhan na talaga ang mga tao. Na mukha namang natatauhan na. Dahil ganito po napapansin ko at sipin nyo yung pagsang-ayon nila ng mga tao sa pagpasok ng ICC. Tumataas na. Kasi siguro nga, alam na nila ng mga tao na wala na sa pwesto si Digong. Wala na. So, at mali talaga ang ginagawa niyan in the first place. So, talagang dapat maimbestigahan. Ano? Yan po ay lumalabas na ngayon sa mga survey na talagang payag na ang mga tao. Tumataas na. And hopefully, within this year, talagang pumasok na ang ICC. At hulihin na yan, taong yan. Napakarami na po na-perwisyo yan. Ano? Pero sa tingin nyo, bakit kaya binawi ni Digong lahat yung sinabi niya laban kay Marcos? Sa tingin ko po may ilang rason. Ito'y sa akin lang naman. Sa tingin ko 'di ba nananakot siya nung panahon nung Davao Rally? Nananakot siya bilang ano mo yun iwalay niya ang Mindanao, na ang presidente ay durugista, tinatakot pa niya na mag-alsa at mag-people power din. Pero yung pong mga pananakot na yun, walang nangyari. Bumalik kay Digong ang pananakot na yun. Bakit? Kasi po, naglabas ng manifesto ang mga political personalities, mostly political personalities sa buong Mindanao, na sinasabing hindi sila payag mahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Diba? So, nakita niya na walang sumasang-ayon sa kanya. Padalawa, yung sinasabing parang iniingganya niya mga military na magkaroon ng pag-alsa o magkaroon ng people power, wala din. Hindi rin naman pinapansin ng mga militar. So nakikita niya siguro na wala na yung kanyang yung kanyang power. Tapos si Marcos ay hindi naman nagbabulge sa kanyang o natitinag sa kanyang paniniwala, although meron din akong naiisip na baka naman may pagkakasunduan yung dalawa na. Dahil kung natatandaan niyo po, nung isang linggo ay nagbukas habang natanong ng mga reporter si Marcos, natanong na kung papapasukin niya talaga ang ICC. At sabi naman ni Marcos ay hindi pa naman niya pinapapasok, pero wala naman daw talagang ginagawa sa kung nakapasok man yun at nakapag-imbestiga. Pero hindi pa rin nagbabago yung kanyang paninindigan
na tungkol sa sovereignty issue kung papapasukin ng ICC. So, doon po makikita nyo na baka naman meron talagang nag-back channel, nagsasalita diyan na hey, at i-atras mo yan si mga sinabi mo, Digong, hindi ko papapasukin ng ICC. Or else, di ba? Maaring ganon. Hindi po natin alam. Yun na po yung haka-haka ko lang. Pero sana po talaga dapat namang magising na ang mga taong naniniwala pa sa kanya, kay Digong, ha? Talaga naman pong hindi na dapat ninyo nasisikmura yung panluloko sa inyo ng taong yan, at talagang sobra na. Sobrang sobra na. Ginagawa na kayong loko. Yun ang masakit eh. Ginagawa ng loko ang mga ordinaryong tao. Sabagay, sabi nga niya, buwang mga naniniwala sa kanya, pero hopefully matauhan na kayo. Po? Okay? So hanggang dito na lang uli, at hanggang sa susunod na. Kita-kita ulit tayo.